Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod na panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng paran, "Piliin mo ang kinikilalang puno ng bawat lipi at patiktikan mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo." Pagkaraan ng 40 araw ng paniniktik, umuwi na sila at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipo noon sa Paran, Kades. Inulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, "Nagpunta kami sa lugar na pinatiktikan niyo sa amin. Mainam ang lupaing iyon, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon, ngunit malalakas sa mga taga roon. Malalaki ang lungsod at matitibay ang muog. Bukod dito, naroon pa ang lahi ni Anak. Sakop ng mga Amelisita ang Negeb. Ang kataasan ay tinitirhan naman ng mga Heteo, Hebuseo at Amoreo. Ang nasa baybay dagat naman at ilog Hordan ay ang mga Kananeo." Pagkatapos nila magsalita, pinatahimik ni Caleb ang bayan at kanyang sinabi, "Hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila at tiyak na malulupig natin." Sumagot ang ibang tiktik, "Hindi natin sila kaya, pagkat mas malakas sila sa atin." Hindi maganda ang kanilang ulat. Ito ang sinabi nila, "Higante ang mga taga roon, at sino mang magtangkong sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Nakita namin doon ang mga Nephilim. Ito'y lahi ni Anak, buhat sa Nephilim. Halos hanggang tuhod lamang kami." Ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. At nang magbalik ang mga tiktik, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Hanggang ngayon patuloy pa mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan ba sila tatahimik?"
Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko. Buhay akong Panginoon. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang. Ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupaing yaon ay tutumbasan ko ng 40 taon na paghihirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong Panginoon ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na di tumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto, hindi alumana ang kahahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Parang ningas kugon, ang lahat ng ito'y kanilang limot. Sariling balangkas ang sinunod nila, hindi ang Diyos. Habang nasa ilang, ang sariling hilig ang siyang sinunod. Sa ilang na iyo'y kinalaban nila at sinubok ang Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupang iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na namagitan siya at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia! 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 Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumunod sa harapan at ang sabi nito, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay
nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo." At noonday, gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw na kapatid kay Kristo. Nais ko kayong imbitahan na tingnan po natin yung babae, lalong-lalo na yung kanyang ginawa, ang babaeng taga-Kanaan na atin pong narinig sa ating Ebanghelyo. Sapagkat napakaganda ng aral na pwede nating makuha sa kanya. Unang-una, ang pwede nating description na mai-describe po sa babaeng ito na taga-Kanaan is that napakabuting ina po ng babaeng ito. Bakit napakabuting ina? Sapagkat kung mapansin po ninyo, nung lumapit po siya kay Jesus, ang kanyang sinabi ay ganito. Ang sabi niya, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Diyan natin makikita ang pagiging mabuting ina. Tingnan po ninyo, ang kanyang anak ang pinahihirapan at inaalihan ng demonyo. Ngunit ano ang sabi niya kay Jesus? "Mahabag po kayo sa akin." Sa kanya mahabag. Dapat mahabag ang Panginoong Jesus sa anak niyang babae. Ngunit ang address niya, "Mahabag po kayo sa akin." Sa mga nanay po na andito, maintindihan po ninyo kung bakit sinabi ito ng babae ng nanay. Bakit po? Sapagkat sa mga nanay, kapag may sakit ang kanilang anak, kapag may problema ang kanilang anak, as much as possible, yung nanay gusto niya na siya ang may sakit. Gusto niya na siya ang maghirap. Ayaw niya na may sakit, ayaw niya na maghirap ang kanyang anak. That is why nung lumapit siya sa ating Panginoon, hindi para sa kanyang anak, kundi para sa kanya. Ang sabi niya, "Mahabag po kayo sa akin. Ang anak ko ay pinahihirapan ng demonyo." Sa mga nanay, di po ba ramdam na ramdam ninyo kung ano ang problema ng inyong anak? Kaya minsan sinasabi po ng mga nanay, "Sana ako na lang ang may problema. Sana ako na lang ang may sakit." Ganyan po ang puso ng isang nanay. That is why napakabuti ng inang ito na lumapit kay Jesus. Pangalawa, yung ginawa po niya napakadelikado. Bakit napakadelikado? Kung atin pong balikan yung background, yung cultural background ng kapanahunan ni Jesus ay ganito. Yung mga babae, hindi po sila kabilang na binibilang na mga tao. Ang binibilang noon ng mga tao, yung mga lalaki, yung tinatawag po nating gender discrimination during the time of Jesus. Yung mga lalaki, sila po ang masasabi po nating sila lamang ang may karapatang magsalita. Yung babae, nasa gilid, nasa bahay lamang. That is why mahalata po ninyo, hindi pinangalanan ang babaeng ito sapagkat hindi naman sila kinukonsider na mga tao. Ganyan ang pagtingin ng kapanahunan ni Jesus sa mga babae. Kung nakapagsimba po kayo nung nakaraang Lunes, ang atin pong Ebanghelyo, ang pagpapakain ni Jesus ng sa maraming tao. Ngunit ang binilang lamang, ang nakasabi doon, 5,000 lalaki, hindi kabilang yung mga babae at mga bata. Yan po ang tinatawag nating gender discrimination during the time of Jesus. Hindi pinapayagan na lumapit ang mga babae sa mga lalaki. Kaya, sabi ko kanina, napakadelikado sapagkat siguro kung ibang tao lang si Jesus, pwedeng sabihin ni Jesus, "Kababae mo, bakit ka lumapit sa akin? Bakit ka nakipag-usap sa akin?" Napakadelikado sapagkat pwede siyang ipahiya, pwede siyang itaboy ng mga tao, "Ups, huwag kang lumapit dyan, babae ka lamang." Pwedeng ganyan ang sabihin sa kanya. Pangalawa po mga kapatid, bakit napakadelikado?
ang babaeng ito taga-Kanaan. Ano po ang meron sa Kanaan? Yung mga nakatira po doon, yung tinatawag po nating mga hintil. Ang tingin sa kanila ng mga Hudyo, which is si Jesus, isang Hudyo, ang tingin po sa kanila ay hindi po malinis. Kaya may kasabihan po sila na kapag ikaw ay nakipag-usap, kapag ikaw ay lumapit sa isang hintil, nagiging marumi ka na. Pag Sabat, pwede kang hindi papasukin sa sinagoga sa kanilang kapilya, sapagkat kinukonsider po nila yung mga hintil na mga kaaway po nila, yung mga nagsimba sa ibang Diyos-Diyosan. Kaya tinitingnan po nila na yung mga hintil ay kaaway, marumi. Alam niyo po, yung mga Hudyo, meron po silang morning prayer. Ilang beses po silang nagdarasal sa isang araw. At kabahagi po ng morning prayer po nila ay ganito: Panginoon, nagpapasalamat po ako sapagkat hindi ako isinilang na isang babae, isang alipin, at isang Hudyo. Kung makita po natin, dalawa sa karakter na ito, andito po sa babae. So ganyan ang pag-consider, ang pagtingin ng mga Hudyo para sa mga hintil at mga babae. That is why napakadelikado, mga kapatid. Ngunit, ang babaeng ito, ang mabuting inang ito, itong lahat, hindi niya pinansin. She risked everything para lamang sa kanyang anak na mailapit sa ating Panginoon. At ang panghuli po, mga kapatid, yung tinatawag nating pagsubok ni Jesus sa Kanya. Kung atin pong isa-isahin yung salita ni Jesus, baka masabi ninyo, baka sabihin po natin, grabe naman si Jesus yung ginamit na salita, sapagkat sinabihan niya ang babaeng lumapit sa Kanya. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Just imagine yung babae, tinawag ni Jesus na tuta o aso. Pero bago natin ma-misinterpret ang ating Panginoong Jesus, usually ang ating Panginoon, sinusubukan po niya yung isang lumalapit sa Kanya para makita ang pananampalataya sa Kanya. Kung basahin po natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 9, ito po yung tagpong may 2 bulag na lumapit kay Jesus at humiling na pagalingin sila. Pero bago sila pinagaling, ano ang sabi ni Jesus? Naniniwala ba kayo na kaya kong gawin sa inyong ito? In other words, sinusubukan ni Jesus ang ating pananalig, ang pananampalataya sa mga taong lumalapit sa Kanya. It is only after na maipakita nila ang kanilang pananalig na ginagawa ni Jesus ang milagro para sa kanila. Itong ginamit na salita ni Jesus sa pagsabi na hindi dapat kunin ang pagkain ng mga tuta upang ihagis sa mga tuta, ito ay pagsubok lamang. Tinitingnan kung gaano talaga ang pananalig ng babaeng ito. At nung sumagot ang babae, Opo, Panginoon, kahit yung mga aso kumakain sa mga nahuhulog sa lamesa ng kanilang amo. Doon nakita ni Jesus ang kaniyang malaking pananampalataya. At ano ang sabi ng ating Panginoon? Ang sabi niya, mangyari sa iyo ang iyong hinihiling. Mga kapatid, ano po ang aral na makukuha po natin? Tayo, kapag humingi tayo sa Panginoon, dapat ipakita din natin yung tinatawag nating perseverance sa ating mga hinihingi. Karamihan po sa atin kapag tayo ay humihingi, parang pag-request natin, dapat ibigay kaagad ng Panginoon. Kapag may humihiningi tayo sa Kanya, dapat ura mismo gusto natin ibigay kaagad ng Panginoon. Pero hindi po ganyan, mga kapatid. Kailangan nating ipakita yung ating pananalig. Kailangan natin yung ating pananampalataya na maipakita po sa Panginoon. Kaya ang aral na tinuturo sa atin ng Ebanghelyo, to persevere, para po sa ating pananampalataya. Hilingin po natin sa ating mahabaging Ama na naway pagkalooban niya tayo ng biyayang ito, na tayo po ay magkaroon ng pananalig sa atin pong mga hinihingi sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating makapangyarihang Diyos.
Binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hintil bilang isang bayan ng bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Ang atin pong itutugon, makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang simbahan sa lahat ng dako naway maging daan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin ng mga walang halagang hadlang na galit at alitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga ina na naliligalig at lubos na nag-aalala para sa kasunsugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na sa buhay, na ito naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin din natin ang ating mga personal na mga kahilingan at intensyon. Makapangyarihang Ama, aming tanggulan at lakas, ninanais mong mabuo kaming lahat bilang iyong bayan. Maging bukas na walagi ang aming kalooban sa pangangailangan ng aming kapwa at huwag nawa naming ihiwalay ang sinuman sa aming pagsasamahan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at anak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming yusanang kalugdan
at kami ay gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay sa aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with Peace you. be with you. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang tagapagpagaling ng ating katawan at kaluluwa.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit, umawit, umawit akong buong galak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko po ninyo ang inyong ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpa sa walang hanggan. Amen. At sa tulong at panalangin ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng laging saklolo, pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.